nalagay sa alanganin ang kapalaran ng dating US fighter pilot at Australian citizen matapos paratangan ng pagtulong sa militar ng China habang ang kanyang extradition ay nahaharap sa Attorney General pagkatapos ng lagdaan ng korte sa kanyang paglisan papunta sa kanyang dating bansa. Sino ang piloto na ito? At ano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang isa sa pinakamaling desisyon sa kanyang buhay? Sa ating video, ating aalamin ang naging buhay ni Daniel Dugan, ang espiyang piloto. Naghintay ng halos 19 na buwan sa maximum security na bilangguan si Daniel Dugan bago ang kanyang pagdinig sa isang korte sa Sydney kung saan inutos ang kanyang extradition pabalik sa US. May limitadong 15 araw lamang para mag-apply para sa pagsusuri sa Federal Court at kung hindi magawa, mapapasa kay Attorney General Mark Dreyfus ang desisyon kung dapat siyang isuko sa US. Pero bago ang lahat, sino nga ba itong si Daniel Dugan? Ang Daniel Edmund Dugan ay normal lamang na binata noon bago siya napasok sa US AIR Force dahil sa kanyang masidhing damdamin na maglingkod para sa bayan ay naging magaling siyang kadete sa kanyang kabataan. Mula sa kanyang matagumpay na pagiging miyembro ng United States Marine Corps, marami siyang nagawang maganda para sa Amerika. Ang kanyang 13 taong pagseserbisyo sa Marine Corps ay nagbigay sa kanya ng kakayahang humubog at manipulahin ang mga sistema, isang kakayahang ginamit niya para paghusayin ang kanyang sariling talento. Subalit sa likod nito ay may iba pala siyang binabalak, isang makasariling hangarin. Nang si Dugan ay nagretiro mula sa militar noong 2002, siya ay nagtungo sa Australia at nagsimulang magtatag ng kanyang sariling negosyo sa pag-aalok ng Joy Flights gamit ang military jet trainers. Subalit, ang kanyang ambisyon ay hindi nanatili lamang sa simpleng negosyo. Ang kanyang pagnanasa para sa mas malaking kapangyarihan at impluensya ay hindi napigil at siya ay lumipat sa Beijing upang maging isang konsultant sa industriya ng aviation. Dito, nakipag-ugnayan siya sa isang mapanganib na negosyanteng si Su Bin. At dito na magbabago ang buhay ni Daniel. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, ito ang nagbunsod sa kanya na maging bahagi ng isang kasalanan na nagresulta sa pagkakasangkot niya sa isang kaso ng pag-hack at pagnanakaw ng mga detalye ng sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos, isang matinding kasalanan na dadalhin niya habang buhay. Ayon sa mga impormasyon, si Dugan ay nagtrabaho kasama ni Bin upang matulungan ang mga piloto ng Chinese People's Liberation Army na magsagawa ng mga kurso sa pagsasanay sa isang flight school sa Timog Africa. Ang kanilang kolaborasyon ay nagpakita ng kanilang pagtatangkang mapalakas ang kapasidad ng China sa larangan ng aviation at militar. Higit pa dito, si Dugan ay nagtrabaho din para sa isang kumpanya ng konsultasyon na may focus sa industriya ng aviation ng China hanggang sa pagbuwag nito noong 2020. Ang kanyang ginawa ay nagpapakita na siya ay may malaking interes at dedikasyon sa pagsulong ng mga layunin ng China kahit na ito ay kinakailangan niyang tumalikod sa kanyang sariling bansa. Ang katotohanan na si Dugan ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain sa China kahit na siya ay naging mamamayan ng Australia. Noong 2016 ay nagpapakita na siya ay nagtatangkang makapaglinang ng malalim at mapanganib na mga koneksyon sa mga mapanganib na elemento sa bansa. Ang kanyang pagiging taksil sa Estados Unidos at pagsuporta sa China ay marahil ay nagbunga ng malubhang mga implikasyon sa mga relasyon ng mga bansang ito. Ang kanyang paglabag sa batas ay hindi natigil doon dahil siya ay nagpatuloy sa kanyang pagtatangka na makamit ang mas malaking kapangyarihan at kontrol sa China. Siya ay nagtayo ng isang kompromisadong kumpanya ng konsultasyon na naglalayong manipulahin ang industriya ng aviation ng bansa, isang gawain na nagpatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik at pag-aresto sa Australia. Subalit, ang asawa ni Daniel ay kinalaban ang desisyon at nanindigan na walang kasalanan ang kanyang ama. Ayon sa pahayag, walang anumang ebidensya mula sa ASIO o NCIO na nagpapakita na ang mga gawain ni Daniel Dugan ay nilabag ang batas. Nang mag-alok siya sa mga ahenteng, huwag bumalik sa South Africa o China, sinabi niya na walang interes sila sa kanyang trabaho
at ipinahiwatig na huwag guluhin ang kanyang negosyo sa rehiyon. Nabanggit din sa sulat ang pagpapalakas ng ASEO sa kakayahan ni Dugan na makipagtalastasan sa mga general ng China at ang isyu ng pagiging espiya na nagpabahala sa kanya na sinusubukan siyang kunin bilang isang espiya ayon kay Dugan. Dahil ang usaping ito ay nasa harap ng korte, hindi nagbigay ng komento ang ASEO. Ang asawa ni Dugan, si Safrine, ay nagsagawa ng isang petisyon na may 25,000 signature na humihiling sa Attorney General na palayain ang kanyang asawa at itigil ang kanyang ekstradisyon. Sinabi niya na gusto nilang gumamit ng kapangyarihan ni Dreyfus bilang Attorney General upang tumulong sa isang mamamayan ng Australia. Tumanggi si Dreyfus na magbigay ng pahayag. Sinabi ni Green Senator David Shoebridge na ilalahad niya ang petisyon sa parlamento at ipinahayag na dapat magpakita ng determinasyon ang pamahalaan at i-clarify na mahalaga ang pagiging mamamayan ng Australia at protektahan ang mga mamamayan kung kinakailangan. Sa labas ng korte, sinabi ni Safrine na ang pagdinig noong Biyernes ay isang uri lamang ng box-ticking exercise at walang pagkakataon para sa kanyang asawa na ilaban ang kanyang kaso. Sila ay humihiling sa Attorney General na suriin muli ang kaso at dalhin ang kanyang asawa pabalik. Gayunpaman sa pagdinig, hindi itinanggi ni Dugan ang ginawa niyang pagtulong sa mga Chinese pilot at sinabi pa na ito ay kanyang pagtulong lamang, ngunit iginiit niya na sila ay mga sibilyan na mahilig sa pag-fly ng eroplano at nagnanais na mapabuti ang kanilang mga kasanayan o maging bahagi ng lumalaking industriya ng aviation sa China. Si Glenn Colomates, isang dating miyembro ng Australian Defence Force at tagapagtanggol sa pamilya, ay nagpahayag na ang pagtatrabaho sa ibang bansa pagkaraan ng paglisan sa militar ay karaniwan. Sinabi niya sa CNN na si Dugan ay lamang isang instructor at pilot trainer, walang koneksyon sa TIFASA, at hindi niya iniisip o naisip man lang na may anumang ilegalidad sa mga gawain nito, lalo na't maraming mga dating military personnel mula sa iba't ibang bansa ang kasama sa pagsasanay. Noong Oktubre 18, 2023, 3 araw bago ang pag-aresto kay Dugan sa Australia, naglabas ng pahayag ang UK Defense Ministry na nagbibigay ng babala tungkol sa mga recruitment schemes ng China na may layuning kumuha ng mga dating military at services personnel mula sa UK Armed Forces. Binanggit ni Minister of Defense Richard Marles na iniimbestigahan ng Australia ang ulat na kabilang sa mga na-recruit ay ang mga dating military pilot mula sa Australia. Matapos dalhin sa kustodiya si Dugan, lumapit ang mga paratang laban sa kanya matapos ang 62 araw ayon kay Safrine. Nahaharap siya sa posibleng habambuhay na pagkakakulong kung mapatunayang may sala siya. Sa gitna ng sitwasyon, sinabi ni Safrine na labis na naapektuhan sila at nanganganib ang kanilang pamilya. Ipinahayag niya ang pangamba at stress na dala ng pangyayari at ang epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Subalit sa kabila ng mga paglilitis at pagpigil sa desisyon, nabigo ang isang motion sa korte noong Abril na ipagpaliban ang pagdinig matapos ang mga aligasyon na si Dugan ay nakatanggap ng $800,000 sa legal fees at hindi kayang pondohan ang kanyang future defense. Ayon sa pahayag, nagsagawa si Dugan ng isang test pilot contract para sa isang kumpanya sa South Africa noong Nobyembre at Disyembre 2012 at hindi kailanman nagtrabaho para sa TIFASA sa anumang mga proyekto sa China. Ang mga akusasyong minensyon na si Dugan ay nakipag-ugnay sa isang Chinese firm upang magbigay ng iba't ibang serbisyo para sa isang bayad, kasama ang pagsasanay para sa pilot trainees, testing ng naval aviation equipment, pagtuturo ng mga tactics at iba pa para sa paglunsad ng eroplano sa isang naval aircraft carrier. Sinabi ni Dugan sa ABC na walang impormasyon sa pagsasanay na dapat ituring na konpidensyal o naiiba. Ang lahat ng impormasyon ay mula sa pampublikong domain na maaring hanapin kahit saan. Ang pahayag ng TIFASA sa CNN na ang pag-upa lamang nila ng eroplano mula sa isang kasosyo sa negosyo sa South Africa
at hindi nila sinubukang bilhin ito. Batay sa kanila, si Dugan ay nagpiloto ng T-2 kasama iba pang mga eroplano noong sa kanilang kontrata, ngunit itigil na nila ang paggamit ng eroplano nang lapitan sila ng mga opisyal mula sa US Embassy sa South Africa. Ang pagkaaresto ni Dugan noong 2022 ay naganap sa gitna ng mas pinalakas na kooperasyon sa seguridad ng US, UK at Australia. Sa ilalim ng AUKUS Agreement, na layuning higpitan ang kanilang puwersa sa Pacific para hadlangan ang agresibong hakbang ng China. Mayroon tayong matututunan sa naging kapalaran ni Dugan. Ito ay nagpapakita ng isang nakamamanghang katotohanan na kahit ang isang dating US military pilot na nahulog sa kadiliman ng mga iligal at mapanganib na gawain, ang kanyang pagkasangkot sa mga aktibidad na may kaugnayan sa China ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng malubhang mga implikasyon sa pandaigdigang seguridad at politikal. Ang kanyang kaso ay nangangailangan ng malalimang investigasyon upang malaman ang buong katotohanan at upang masiguro na ang mga nasasaktan ay makakakuha ng hustisya. Sa huli, ang kanyang paglabag sa batas ay isang kasalanan na dapat harapin ng naayon sa tama at dapat.